Oho. magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Oho. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? A, B, C, D, F, G, Hanggang J. hanggang J, eh. Oo. Jay, Nahahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Oo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Oho. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon, Opo. ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pala, no? Under Talaga? oath. Ngayon, at base na rin sa pagkakaintindi ko Opo. sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oho. Kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun, Kaya tama. kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Kanya. Akaraka. O yan. Eh, paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Opo. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo, opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala? Eh, senator judge ako eh. Ah. Yan. Payehe-yehe ka pa eh. Para hindi halatang ano. Ako naman, siyempre, pagka biyernes, talagang pinipilit natin. Opo. Kahit marami pa tayong mga ginagawa, para sa ganun ay wala silang masabi. Diyan, hanggat maaari, kailangan natin silang mapagsilbihan. Yes. Hindi ko naman masabi yung problema po, kundi nasanay kasi tayo sen kapag Friday kahit paano medyo relax issue, good vibes ba? Pero mabibigat pa rin talaga ang issue itong mga nakalipas na araw, Nelson at Sen. Nahalata ako naman kasi kayong dalawa. Minsan pinapanood ko rin kayo eh. Opo. Minsan walang kabagay-bagay, pinalalaki nyo. Hindi po. Kasi... Teka, saan ba ang camera ko? Ito ba o ito? Paano ba? Ito po. Walang... Opo. Yan. Oo, sige. Mamaya po pag mga may greetings, lalo yung bayad na po, doon Bakit kayo pagka-greetings eh, kinakailangan magka-stiff neck ako, ba't dito ako pupunta? Ayun, doon para doon. Nilagay natin ng bagong prompter. Ayan po. Sen, Eh, ang layo naman doon. Baka mamaya hindi ko mabasa. Ayan, mamaya daw ito. Inayos na po natin. Para daw po hindi na kayo pumapaling sa kanan. Eh, kasi pagka-greeting, Opo. lalo na kung hindi naman bayad, ipapaling ako rito. Na-stiff neck ako eh, di ba? Ay, ngayon po, ito, inayos na po yan. Ayan, okay na. Nagpapalakas ito eh. Opo, yan. Si Kuya Plin Prianesa po, ay nagpapalakas talaga yun. Sige. Ay, nako. Pero, teka lang, Nelson. Sa ating mga kababayan, again, sabi natin, medyo relax sana ng konti. Pero, ang malungkot pala... Malungkot. Parang yan we are pleased to announce na malungkot ang balita. Pagka hindi pagmalo, it is with deep regret, sabi Ayun. nila. Ayun, opo. Ang problema, Sen, Opo. siguro napanood nyo naman. Hindi ko alam eh. Ano ba yun? Kwento mo. Yung kasi yung masayang ibinabalita ni Yusek Claire Castro noong isang araw na pinalitan na yung PCO Secretary. Ang kanyang script na binabasa ay we are pleased to announce, pero ang mukha niya. parang masyado ang kalungkutan sa kanyang mukha. Napansin lang po ng ating mga kababayan. Kaya dapat daw po, hindi yung kundi yun nga, medyo malungkot dapat kung hindi pala masaya yung kanyang ibinabalita. Pero ganun pa man. Baka nasisiyahan naman siya sa nangyari.
Maaari po siguro Kaya lang, nasisiyahan niya. yung kasiyahan niya ay hindi naman nakita sa kanyang pagmumukha. Ganun ba yun? Yun nga po. Yun nga po ang napuna ng marami. Ay, plastic, ano? Hindi ba ganun na sinasabi nila pagka hindi totoo yung sinasabi mo sa ginagawa mo? Opo. Oh, plastic ka nila, di ba? Opo. Ano ba yung sinasabi mo dyan, Jen? Na i-announce mo sana na... Hindi, kasi ito tayo dito sa Metro Manila, kala natin ganito lang ang mga pangyayari. Pero sa ibang probinsya pala, matitindi yung mga nararanasang mga pagbaha at ganun maging ba? doon sa, lalo na yung ating mga kababayan sa Texas, Houston, Texas. At hindi pala ng inaabot na baha po doon. At hanggang ngayon, ay maraming mga tao ang hinahanap kasi marami din daw po ang kumbaga nabigla ang mga taga Houston na parang first time ata nangyari sa kanila yung matinding pagbaha na Son at saka Sen. Ano sanhinong pagbaha dyan? Malalakas na ulan, unos, gano'n? Isa po, yung malakas ho talaga yung pag-ulan. Mabuti na lamang sa pinakahuling report Kasi naman. doon, ang mga termino iba rito eh. Dito Opo. kasi sasabihin nila habagat o kaya doon hindi hurricane doon. Hurricane, opo. Tama po. Iba yung weather system doon eh. Yes. Bagamat sa atin yung pag-ulan na malakas lalo na sa mga huling araw na ito na nagaganap sa buhay natin. Opo. Pambihira din yung buhos niya, no? Yung ibubuhos niya 15 araw o kaya 30 days, ibubuhos niya sa 2 araw lang eh, no? Opo. Yun. Talagang sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan pala siya, pinakikita natin sa video. Isang Ano yan, bahagi Pilipinas o Texas? Texas po yan, Sen. Ganyan po katindi ang inabot nila. Kaya maraming taga roon po ang nabigla. Texas na ba yan? Oho. Pero Naging- masyadong... Parang sa Hagunoy lang yan. Naging parang ganun nga po. Oho. Ayan. Akala nyo, tabi ng... Sa latest yata ay 100 Ibig ba sabihin plus. niya na wash out yung mga bahay? Opo. Kasi may kabahayan yan, hindi ba? Oho. Tama po. Kaya yung estado nga raw po ng Texas, sabi ng ating mga opisyal doon, hanggang ngayon, wala pa naman daw pong Pilipinong nasugatan, nasaktan o namatay. Pero marami talaga napinsala. Bigla daw po yung nangyari yan. Marami pa naman Pilipino dyan sa gawin na yan. Ano? Ito pong Texas. Susunod dyan sa California. Pagkatapos, kasi magkalapit lang yan. Opo. Ganun pala, Kaya pala, ganun din ang pagsusumikap ng ating pamahalaan at ang DMW, para alamin po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa bahaging yan, Estado ng Amerika. Pero dito naman sa ating bansa, yun hong bising, Nelson, ay medyo malawak din po ang epekto nito. Habagat, nagsabay na naman po ang bagyo at saka ang habagat, bagamat yung bising, lumabas na ng ating bansa at yung parang China yata, matindi rin po ang epekto. Pero yung pinsala po na naramdaman natin, itong pangapagulan sa Metro Manila, ay dulot po ng habagat. Hindi pa po ito epekto ng bagyo. Ayan. Ang atin lang pinararating sa kanila ay mag-ingat po lagi sa ganitong sitwasyon ng ating bansa, Nelson at Sen. Anyway, ano pa ba ang mga ngayon? Mga, Haluan muna natin ng good news. Good news muna tayo. Para Sige. maganda-gandang hapon natin. Oo. Ito po yung isang, kasi pambihira ng balita ito ngayon eh. Hindi katulad ng araw na lahat mabuti ang puso. Ito naman, Sen, isang security guard sa isang mall, nakapulot ng... Ano yan, Texas o Pilipinas? Pilipinas na po ito. Yeah. Kasi kinakailangan sabihin nyo kung ano lugar ang pinag-uusapan natin. Baka mamaya naguguluhan na yung nakikinig sa atin. Oo. Pilipinas na pinag-uusapan natin. Zamboanga City. Oo. Ayan. Yan. Meron pong isang security guard na nakapulot ng bracelet. Hindi lang basta bracelet Mayroong 30 na mga real diamonds. Ba? At ang halaga daw po nito ay 1.5 million pesos. Agad niya itong isinauli sa management at siya po ay pinarangalan pa dahil sa kanyang ipinakitang honesty at pagmamalasakit. Pero alam nung security guard kung gaano halaga nung kanyang napulot.
Ay maring hindi po. Dahil sa, di ba, bihira naman tayo makakita ng totoong diamond. Kasi baka nung napulot niya, sabi nung may nakausap siya, security guard din. Wala, tinapon talaga yung puwit lang ng baso yan. Sinuli. So gusto kong malaman kung talagang nalaman niya na... Kasi kung diamonds yun, hindi pang karaniwang mga yun, hindi masyadong kilala yung ganong klaseng bato eh. Baka ako ipinaggano lang niya parang hindi masyadong pinansin. Ayan. So kailangan malaman natin, talaga bang nalaman niya na yung napulot niyang isang bagay na yun talaga ay may halaga. At hindi lang basta halaga. At kahit na gano'n ang kanyang pagkakaalam nanaig pa rin ang kanyang kadakilaan bilang isang Pilipino. Hindi akin ito, kinakailangang maisoli ko ito kung kanino galing ito. Yun ang gusto kong malaman. Nalaman lang ata niya nung sinannounce 1.5 million. Uy, sayang no, 1.5 million pala. Hindi, sa akin naman din. May mga tao kasing... may mga tao ding nalulungkot yan eh. Oo. Ang sasabi, may panghihinayang naman kapag nalaman niya. Sino ba yung security guard na yun? Wala naman bakit yan kung ano-ano ng di ba? Pero kailangan linawin natin, ang tama po talagang gagawin dyan, isosoli po. Yung bagay na hindi may halaga man o wala. May halaga man o wala, sapagkat alam mong yan ay hindi para sa'yo, ay isosoli mo, hanapin mo yung sino ang may-ari. Kamukha kahapon, ako'y may kausap, madali naman yung namin, pag-uusap. Kaya lang, nung nauna ako doon sa kausap ko, Jen, Nelson, mayroong nakakita sa akin. Marami nakakakita sa akin. Bigla na lang magpapaselfie. Nagkataon naman kasi, dati ko siyang kakilala. Kaya lang, siyempre matagal na yun. Tsaka sa dami ng tao, hindi ko masyado siyang namukhaan. Kasi nagkumakaway siya, hindi ko naman masyadong mamukhaan. So, sinabi ko, pwede ka bang lumapit ng konti? Para lang makilala niyo ng gusto. Lumapit. Sinong kausap mo? Sabi niya gano'n. Wala pa naman ka. Sige, umupo ka. Pag-upo niya, usap kami ng konti. 3 minutes lang. Selfie. Naiwanan niyo yung kanyang lalagyan ng drinks. Parang alam mo na yun, yung marami ngayon yan, yung lalagyan ng kape, ng juice, yung tawag doon? May tawag ka doon. Tumbler. Yung tumbler na pambata na maganda yung tsura. Hindi ko naman napansin. Bigla na siyang umalis. Nakita ko, medyo mamahaling tumbler. Minabuti ko, sabi ko, waiter, naiwan nung taong nagpa-selfie sa akin. So, pwede bang ilagay mo dyan? Baka babalik yun. Yung tao, ganito ang itsura niya. Ganito yun. Kasi namukhaan ko pati yung, yung suot niya. Babalik yun, ibigay mo sa kanya. Hindi ba? Ganun dapat tayo lahat. Ayun, Ay, parang yung di ba yung utility ng airport. Yung ipinakilala namin sa inyo, Sen, di ba yung pumunta pa rin sa himpilan na kay malaki, kay maliit, 300 beses na ata nagsauli. Di ba? Nang kanya napupulot sa airport. At ang 300 beses? Yes po. Mabuti hindi niya naisip. Palagay ko, akin na talaga ito eh. Sa kasusoli ko, baka naman minabuti niya na talagang itong pang 301. Para sa akin na ito. Hindi kaya para sa akin na ito. Laging binibigay Pinakamalaki na pulot niya ata nakuha mga 2 million worth pesos dollars at saka pa man. Na naiiwan sa airport, sa toilet. Pero para sa kanyang kapakanan, hindi, isoli mo pa rin. Kahit na umabot pa ng kung ano-anong bilang yan at tumanda ka na dyan sa mo, talaga sigurong ikaw lang kasi ang taong ganyan ang patakaran sa buhay, kaya sa kabutihan palad, sa iyo palagi napupunta yung obligasyon na isoli mo lahat ang mga bagay na kanilang nakakalimutan. At yan naman siguro, kapalit din naman siguro ng magandang bagay. Malay mo naman, hahaba yun hanggang 250 years ang buhay. Hindi ba? Jackpot. Hindi na makalakad, buhay pa rin, dahil sa dami ng kanya nagawang kabutihan. Ay, nako. Pero ang isa sa malungkot lang sa kanyang bahagi na yun, Nelson, sa kabila, Sen, sa dami ng kanyang ginawa, sabi ko, malamang naging permanent ka na yan, ginawang ka ng mabuti. Ayun, masama. Permanente ka ng manggagawa sa iyong sa airport. Sabi niya. Sa panig ng airport ba yan? Naiya po, Sen,
Ang problema daw niya, dahil sapagkat siya hindi nakapagtapos, Ibigay mo nga ang pangalan ng tao ngayon at susulatan ko yung manager ng... pero totoo lahat yan, ha? opo, Sen, opo. Ibig sabihin, hindi man lang pinromote yung tao, 300 na beses na siya nagsoli ng mga bagay na kanyang... At hindi pangkaraniwang halaga, Sen, ha? Ang na hindi pangkaraniwang halaga. Oo. Sige, kunin natin ang pangalan para mai-recommenda natin na pamarisan yung tao na yan. Na ang naging katwiran lang, Sen, kaya daw hindi may promote at hindi magawang permanente job order pa hanggang ngayon kasi hindi daw siya eligible at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Wala nang kwenta yung eligibility sa harap ng mga bagay na kanyang ipinakita. Exemplary ano ho yun, Sen, di ba? Oo, papalitan ko ng ibang ano yun. Mas mataas doon sa eligibility mo. Oho. Di ba? Hindi pangkaraniwang... Ang daming eligible. Yan. Ang Opo. daming certificate, ang daming diploma. Opo. Pero kung mangurakot, ganun-ganun na lang. Ayun lang. Papalitan ko yun ng ibang certificate. Oho. Huwag mong intindihin yung eligibility mo. Ako maglalagay sa iyo dyan. Ay, anong eligibility? Meron pa ba dapat patunayan yung taong ganun? Yun na nga po. Kapuri-puri nga po yun eh. At saka, Yung isa hindi niya kanya eh. Hindi nga kanya eh. Pinipilit niyang mapa sa kanya lahat. kinuha pa. Totoo. Samantalang ito. Oho. Ilang beses? 300? 300 plus times, Sen, na nakapulot, Sabi ko nagsauli, nga kung ano sa pa man. iyo, sa kabutihang ginagawa niya, malay mo yung isang beses na yun, isang taon dagdag sa buhay mo. Isipin, aabot ka ng 350. Ha? Tama, no? Kada taon gumawa. Anong pangalan nga, no? Nasaan yung... Yung kanina sa Zamboanga, maggitin natin pangalan, ha? Yan, para ma-acknowledge man lang natin. Banggitin niyo yung pangalan. Francisco Dialogo. Gwapo Dialogo. ito sa... Ito yung security guard. Dapat makipag-dialogue siya doon sa pinaka-manager ng airport. Ito po sa Zamboanga po ito, security guard. Yung Zamboanga City. Yung kanina. Ito namang sa NAIA, na janitor, ay si Ronald. Sino ba yung nakapulot ng 300 na beses? Yung Zamboanga City? Ito po yung sa airport, Sen. Ginugulo niyo naman ako. Akala ko naman yung Zamboanga. Hindi. Ito po yung sa Ronald Gadayan. Si Gadayan, yes. Si Ronald Gadayan, ito yung NAIA. NAIA po yan. Ito yung 300 na beses 300, na nakapulot. opo. Yung sa Zamboanga, anong napulot? Yung Medayamon. Yung Diamond. Yung bracelet. Yan ang pinakabagong... Opo. Parang pumunta pa ito sa mayor's office, ano? Sino nagbigay ng award sa kanya? Mayor ba ng Zamboanga City yon? Mayor Kaimir Olaso. Yung bagong mayor. Dating congressman yan, di ba? Tinalo niya si Manix Dalipe. Ayun, si Madjo, nga, no? Akalain niyo bang talunin niya si Manix, di ba? Ha? Akalain niyo bang... Sabi talagang tatalunin niya. Ganun. Oo. Pumunta ako ron eh. Oo nga po. Sabi ko, talunin mo. Di natalo. Ayun. Naalala ko, yan yung, yan yung nanikluhod sa DSWD na hindi maibigay yung ayuda doon sa mga taong nilista niya. Ayaw bigyan. Kaya ginawa niya, naninikluhod doon sa DSWD. Bigay nyo na, parang awa nyo na. Ay, pinalad pala. Pinalad na siya pala ang naging mayor ng Zamboanga City. At minalas naman si Manix Dalipe. Ayan. Yung aming majority leader. Majority leader. Ipakita mo nga ulit direct yung picture. Para naman ayan Ayun. Si Kimer Ulaso nga yan. Ayun, opo. Dating congressman, kasabayan ko itong 19 Congress yan. Opo. Ayan, Office of Zamboanga, City of Zamboanga. Ayan, official seal. Naisoli naman doon sa may-ari. Parang wala pang balita. Walang nakalagay sa... Nasa Turnover pala. Nasa office of the mayor pa ata. Ayan. Baka kay mayor. Ayan. Ito, Sen, ito ang pinakamainit na balita ngayon. Wala dyan sa script natin. Ano ba yan? Ito ay pwedeng impeachment ito eh. Malaki implication sa impeachment dito. Impeachment na naman. Ito po yung notice ng Supreme Court en banc, Sen. Galing ng Korte Suprema. Yes. Opo. Kasi di ba maraming ipinail na mga petisyon ang iba't ibang grupo nagpapail eh. Pati si BP Sara nagpail yata. Ang utos po
Kailan yan lumitaw? Ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang. Opo. Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. Pero ngayon lang nilabas. Ngayon lang po inilabas. Kasi 11 pa lang po ngayon eh. Ha? Anong sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito sa yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. C. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. D. As to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. E. As to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Nako, Ayan po. matindi. Matindi. Ano po bang ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, Opo. Oh, yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na binanggit ni Congressman Nelson. Opo. Sinasabi,
kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo Opo. na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun, Kaya tama. kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Kanya eh. Agaraka. O yan. Hindi ba hapon Opo. yun? Oo nga po. Parang hapon no eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Aha. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yon ay kanyang ibinbin. Oo nga pala, oo nga, Kanyang Kung kailan itatransmit. ipitin muna. Oo. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Oo nga. Kasi parang inipon niya muna ho, Sen, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House of Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately, kaagad mong ibigay. Opo. Huwag ka nang mag-isip na kasi wala ka namang dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap ang tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Opo. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend. Opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pangalawang session yun. Kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin. After 3 weeks, one session lamang yun. One session. Tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita So, yun. kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as one session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Bibilangin. Ito ngayon ang mabigat. Hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates eh. Yun na nga, Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair,
Huwag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito, yung December 2. Yun yung kauna-unahan. Yung kauna-unahan po na i-file. Tama. Steps yun eh, steps. Oo. Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng Office of the Speaker, ang Office of Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Opo. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung mo yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na isang buwan tayong nag-session, Opo. sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Wala nag-adjourn, opo. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi naaktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. Oo. O mag-a-adjourn na kami noong February 5. Yun yung Doon pang-apat dali-dali nilang nilagay. Dinala sa Ngayon, Senado. hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga material, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na kalagay dyan? Whether it was accompanied by evidence. Magkakaalaman na dito eh. Ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang pahina. Ano sabi niya? Within 10 inextendable period. Sa makatwid, anong date ngayon, Nelson? 11. July 11 po. Calendar days po ang sabi dito. 10 calendar halimbawa, days. na-receive bukas kasi maaaring hindi pa na-receive ngayon. Ikaw, nangin mo lang na ano eh. Opo. So, na-receive halimbawa ng House of Representatives bukas. Anong date bukas? Sabado bukas, Ano nga? 12. O 10 days. July 12. Opo. July 22, kinakailangan nakaano na. May sagot na. May sagot na sila. Yung lahat ng nire-require nila ay ibigay nyo sa amin. At bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin niya eh. Kung ni-repair mo sa office ng speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. So hindi mo talaga ni-repair. Kasi hindi kaagad na within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business. Para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan yung mga order of business? Titingnan niya. Wala dito eh. Baka mamaya, lilitaw pinagsama-sama nila. Ako may palagay ako, baka yung huli, binilang nila yung ika-10 dahil alam nila intindi eh. Ang ika-10 sigurado dyan dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli na isinulong nila sa isinabit nila. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? A, B, C, D, F, G, hanggang J. Hanggang J eh. Nahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pala, no? Under oath. Ngayon, at base na rin sa pagkakaintindi ko sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Maraming tayong mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, pumirma ka pala? Senator Judge ako eh. Para naman ka ako eh, magkaroon ka naman ng pagkakataon na
ikaw ay matanong naman dun sa yan. impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon, Opo, oo. ba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ah, Ba't ako na naman nangyayari mo dyan sa... Papatawag kami. Ikaw naman ka ako sir, oo nga, pwede. Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Pagka pinatawag mo ako dyan, kanya, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Ba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po, oo. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema Batay dyan. sa utos niya, opo, oo. Kasi tinatanong niya eh, Oo. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Pareho ng abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun.